Good morning mga kapatid! Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Isang medyo maulan na umaga. Today is the last day of August. Ayan. At bukas ay ang hinihintay ng lahat na simula ng Burma. Ayan. At sigurado po ako, nagigisingin po tayo lahat ng isang magpapagdamdaming kanta ni Lolo Jose Marichan. Ayan. Napakabilis talaga ng mga araw, mga kapatid, and it is but right na talagang bawat pagkakataon po na meron tayo ay ilaan po talaga natin para po papulihan ang ating Panginoon. Amen. Tayo po lahat tumayo sa pagsisimula natin sa umaga ito at hinihingin po natin si Elder Galo na pangulahan tayo sa kanila. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Ama, sa pagkakataon na muli mong ibinigay sa bawat isa upang kami ay magbigay ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Una sa lahat, Ama, hinihiling po namin ang iyong pagpapatawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, lahat ng aming inisip, sinalita at ginawa. Gawin mo kaming karapat-dapat, Ama, sa paglapit namin sa iyo sa umaga nito. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming iba naming mga kapatid na patungo para sa lugar na ito. Ingatan mo sila, Ama. Dalhin mo sila ng ligtas upang makasama namin sila sa isang malayang pananambahan. Ama, hinihiling po namin ang iyong paglalangis sa lahat ng itatayo mo sa aming harapan. Sa mga manunugtog, mga awit, lalo higit sa lalaking magdadala ng iyong mga banal na salita. Ikaw, Panginoon, ang inaasahan namin na siyang mangungusap sa amin sa pamamagitan niya. At umaasa kami, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang mamumuna sa amin at mararamdaman namin sa pasimula hanggang sa katapusan ng gawain ito. Ikaw, Panginoon, ang aming pinapupurihan at pinasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Kabilang awit, I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, and I lift my worship. Because the Lord deserves all the praises, all the worship this morning. Amen? Praise the Lord. Lord Jesus, mawag po tayo masayang awit sa Panginoon. I lift my praise to you. I lift my hand. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more. Oh, I love you more than I can say.
you always. Oh, I love 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 you always. Ever I will sing, only you will I love. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Only you I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Only you will ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Only you will I adore. Only you will I adore. Only you will I adore. Everything that has breath, let's praise the Lord. Praising in the sanctuary, praising in the mighty heavens, praising, oh the earth, praising. Praising in His awesome power, praise His great and holy name, praising, from the rising of the sun, let His praise be heard. All enemies to the rest, and we go to the sound. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord always. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Oh, praising in the sanctuary, praising in the mighty heavens, praising all the earth. Praise Him. Praising in His awesome power, praise His great and holy name, praising, oh the earth, praising. From the rising of the sun, from the rising of the sun, let His praise be heard. From
From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord again. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise His name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory. The kingdom generation, there's your majesty, our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving in every bone, the power and glory. We see you on the earth. Set burning in our hearts. Set burning in our hearts. Providing for you, for you. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Come on! Generation, who bears your majesty, our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving, we burn with holy fire and glory. We see you on the earth. Set your in our hearts. Set burning in our hearts. Surviving for you. For you. Hallelujah. 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 Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah. Hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here till eternity. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our praise in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah! Glory to Jesus! We'll take our place.
Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Sa Diyos lamang ang pinakamataas na pagsamba ngayong umaga. Hallelujah. Glory to Jesus. Let's continue worshiping our Lord. Hallelujah. We feel that the presence of the Lord is with us this morning. So, hallelujah. Pasalamat tayo ng buong puso. Isipin natin ang kapagihan natin Diyos sa ating mga buhay. Glory to God. Thank you, Lord. There's one name given under heaven whereby we must be saved, and that's the name of Jesus Christ. Hallelujah. Morning dawns and evening fades. You inspire songs of praise. Then rise from earth to touch your heart and glorify your name. And your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. 'Cause nothing has the power to save with your name. Jesus, in your name we pray. Come and fill our hearts today. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Your name.
Rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and God Who could imagine the King of Kings would be crucified, would live so that he could just die for each and every one of us. For someone like me, who is never gonna be worthy of any love. For a person like me, who is sinful, who is far from being perfect. How could someone love me like that? That during the time na hindi ko siya tinatanggap, minahal na niya ako. If that's the only thing in our minds every day, mga kapatid, I think it would be impossible na hindi natin ibigay yung buhay natin sa ating Panginoon. Every day, we get closer to that time that He will come back, no longer as a Savior. He will come back one day to be our judge and to be truly King. And if by this point in time, we haven't really surrendered everything mga kapatid, it would be hard to stand in front of the King of Kings.
So, this morning mga kapatid, I encourage everyone that while every day the Lord gives us breath, habang may buhay po tayo mga kapatid, araw-araw, pagpursigihan talaga natin na lumapit sa Kanya. Unti-unti. Kung napalayo tayo, huwag tayo tumigil. Kasi hindi siya lumalayo eh. Tayo lang. Tayo lang yung lumalayo. Tayo lang yung nag-iisip na kaya natin lahat. Tayo lang yung nag-iisip na kulang yung binibigay niya. Pero yung totoo, hindi tayo iwan ng ating Panginoon. All the time. Amen? And hindi siya para takutin natin ang isa't isa, pero para encourage natin ang ating mga sarili na wala talagang lalapit sa perfection ng ating Panginoon. But His grace is more than enough for each and every one of us. At yung biyayang yon at yung kanyang habag ng ating panghawakan araw-araw upang tayo mga kapatid, pagbalik ng ating Panginoon ay sama-samang sasalubong sa Kanya. Purihin ang Panginoon at ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. We come to you this morning, Panginoon, sa panalangin ng lahat po ng dumating po namin pong nalikom ay may-ari po namin sa iyo at sa kilala ko na yung gawain, Panginoon. Kung wala mo kami na ibigay ngayon, Panginoon, sa pamamagitan ng mga handog at ikaw po nito ay pagamutan mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Naglaan po ng kanilang oras sa umagang ito upang kayo po ay mapaglingkuran, upang kayo ay mapaluguran, Panginoon. Sa aming mga awit, sa aming mga pagsapagpapuri sa iyo, gaway ang lahat ng maihain namin sa iyo sa araw na ito ay maging isang mabangong sa iyo, Panginoon, at maging dapat sa iyo, Banal na Trono. We thank you, Lord, sa lahat po ng mga bagay na patuloy na pinagkakalag mo sa bawat isa sa amin, sa lahat ng provisions niyo, Panginoon, sa mga kinakain namin sa araw-araw, sa aming mga pinagkukuhanan ng aming pangangailangan. Bless all this, Panginoon, at may alay po namin ito upang mapaglingkuran ka at ang ibang. Salamat, Panginoon, sa iyo pa po ay pasalamat sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At purihin ng Panginoon. Let's call our teacher for this morning. Ang magdadala po ng mensahe ng ating Panginoon, si Brother Roy. Philippians chapter 1 verse 6. Ayan po, mga kapatid. Ang sabi diyan, being confident of this, that He who began a good work in you will carry on completion until the day of Jesus Christ. Sa Tagalog po na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Cristo. Tayong lahat ay manalangin, mga kapatid. Amang Banal na sa langit, nandito na po kami sa napakalagang bahagi ng aming gawain kung saan, Panginoon, ulit namin himay ang iyong mga salita upang nang sa ganun po, Diyos, patuloy kami matuto na lumakad sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin. Magpaunawa ka po sa mga aming isipan, puso, Panginoon. Upang nang sa ganun ang banal ay maunawa namin, Panginoon, ang iyong mensahe sa pamamagitan ng tao na pinag-uusahan ng mga. Ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ng Yesu Cristo naming tagapagligtas. Amen. Tayo lahat ay mga kaupo na inaawit. Ang ating pong topic sa araw na ito ay sabi rito, extending God's grace. Pagpapalawak ng biyaya ng Diyos. At ito po ang advantage sa nahuhuli. Sapagkat ang ating pong pagsalusaluhan natin ngayon ay pinakit. Kaya maging attentive tayo, mga kapatid.
At salamat sa mensahe. Gabi, Eugene at Brother Doc. Doon tayo binigyan ng idea ng Diyos. Mga kapatid, sa 5 terms, ano sa inyo ang biyaya? Okay? Ang iba, ito ay kapareho ng pagpapala, blessing. Ayan. Yung lagi nating nasa sa isip. Halimbawa, nananalangin ka na, Panginoon, bigyan mo naman ako sa sakyan. At yung panalangin mo ay binigay ng Panginoon, sasabihin mo, biyaya ito ng Diyos. Amen. Balik, ang grace, mga kapatid, o ang biyaya ay bunga lang. Ang blessing, mga kapatid, o ang pagpapala ay bunga lang ng biyaya. Ano? So, kung walang biyaya, walang pagpapala. Para malinaw tayo doon, mga kapatid. Example natin sa Exodus chapter 34 verse 6. Ang sabi po diyan, mga kapatid. And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, is slow to anger, abounding in love and faithfulness. Ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya at itinanyag ang Panginoong Diyos na puspos ng kawahabagan at mapagkaloob, panaya sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at kapitubahan. Okay, by the way, mga kapatid. Ang sabi po rito ay extending God's grace. Pagpapalawak ng biyaya ng Diyos. Una sa lahat, ang pagpapalawak ng biyaya ng Diyos ay yung pagbabahagi ng kanyang ebanghelyo. Okay? At pangalawa, mga kapatid, yung ating personal na relasyon sa Diyos. So, diyan, mga kapatid, ang sabi diyan, gusto kong sipingin diyan, mga kapatid, yung gracious. Ano po? Gracious. Mapagbiyaya. So, ang salitang gracious, mga kapatid, o mapagbiyaya ay nagmula sa salitang Hebreo na kanon or ken. Ayan. Kanon and ken. At kung titingnan po natin kung paano ginamit ang salitang ito sa Biblia, ay tunay na mamamama tayo sa yaman ng kahulugan ng salitang ito, mga kapatid. So, sa naturang talata, inilarawan ni Moses na ang Diyos na mapagbiyaya ng Diyos, maawain, mabagal sa pagkagalit, nag-umapaw sa tapat na pag-ibig at katapatan. Maraming sa Old Testament na ginamit ito na yung gracious, ang kahulugan ito ay kanon. Ayan. Sa Bible study natin, mga kapatid, ako'y namamangha. O tayo po ay sa nagsusubaybay. Kung bakit pala ang Diyos, kung yung tao po ay nagkasala, hindi lang agad niya pinaparusahan. Amen.
Kagaya ang sinabi ko si Adan. Kung sinabi niya, pag kumain ka sa buwang ito, na napagkakilala mo sa mabuti, walang sala ang mamamatay. Eh, hindi naman agad si Adan namatay. Actually, 900 years mahigit na nabuhay si Adan. Yung pala mga kapatid, nasabi, isa sa mga katangian ng Diyos, mabagal sa pagkagalit. Yun ang napagandang katangian ng Diyos. Kaya yung mga kapatiran, mga minamahal po, tayo po ay may kasalanan na hindi po natin binibigyan ng pansin. At alam natin mga minamahal na ginagawa natin yung ay kasalanan. Siguro sasabihin natin, ayos ko lang, wala naman sa akin nangyayari. Pero darating ang panahon na tatanggapin mo ang buwan ng kasalanan. So yun po ang kanon. Okay? Ngunit kapag ginamit mga kapatid ang salitang ke, ayan, ay kadalasan ginagamit ito upang tumukoy sa mga regalo na ibinibigay na may kagalakan at kasiyahan. Tingnan po natin sa Esther chapter 8 verse 3-5 mga kapatid. Ginamit po dyan ang ke. Ayan po. Esther then pleaded with the king falling at his faith and weeping. She bid him to put an end to the evil plan of Haman the Agagite, which he had devised against the Jews. And then the king extended the gold scepter to Esther, and she arose and stood for him. Verse 5. Ayan. If it please the king, she said, and if he regards me with favor and thinks the right thing to do, and if he is pleased with me, let order be written, overruling the dispatches that Haman son of Hamidata the Agagite devised and wrote to destroy the Jews and all the king's provinces. Sa Tagalog ganito mga kapatid, at si Esther ay nagsalita pasahuli sa harap ng hari at nagpatira pa sa kanyang mga paa at pinamahig sa kanya na may luha na pawiin ang kasamaning Aman na Agagio at ang kanyang banta, ang kanyang ibinanta sa mga Hudyo na magkagayon inilawit ang hari kay Esther ang itong sitro at siya'y tumindig si Esther at tumayo sa harapan ng hari. Verse 5, at sinabi niya, kung kinalugdan ng hari at kung ako'y nakasumbong ng biyaya, ayan mga kapatid, ang ginamit dyan ng biyaya, grace, ay king. Sa kanyang paningin at ang bagay ay inaakalang matuwid sa harap ng hari at ako'y nakalulugod sa kanyang mga mata, masulat na tiwaliin ang mga sulat na binanta ni Ama na anak ni Amidata na Agagio na kanyang isinulat upang lipulin ang mga Hudyo na sa lahat ng lalawigan ng hari. So dito mga kapatid, hiniling ni Esther sa hari ng Persia na iligtas siya at ang kanyang mga kapwa Israelita sa kamatayan. So yung biyaya yan, tinawag itong ken dahil natuwa ang hari kay Esther at pinaburan si Esther. Okay? Makikita mo mga kapatid, karapat-dapat lang na paburan niya si Esther sapagkat asawa niya si Esther. Okay? Kaya sinabi natin mga kapatid, ang word na ken ay parang regalong pabor na udyok ng kagalaan.
Subalit mga kapatid, may pinakamatinding kahulugan o uri ang salitang ken o pabor ay ang pagbibigay ng pabor sa isang tao hindi nararapat dito. Kaya ang mensahe sa Biblia mga kapatid, isa lamang laging bukas palad na magbibigay ng pabor sa mga taong hindi karapat-dapat, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Kasi sabi sa John 3:16 mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Okay? Romans 5:8. But God showed His love for us, and that while we were still sinners, Christ died for us. So yung grace mga kapatid ay pumapasok sa salita pabor. So kung walang pabor, wala blessing. So makita po natin ang kagandahang loob ng Diyos. Sa huli ay ipinahayag sa ating Panginoon Hesus. Pinagkilala ng Ebanghelyo ni Juan mga kapatid na si Hesus Kristo bilang biyaya ng Diyos para sa mga tao. Bagamat nakatalaga tayo sa kaparusahan, buwan ng ating mga kasalanan, ililigtas tayo sa biyaya ng Diyos. Okay? Sa pamamagitan ng kapatid ni Jesus Christ, hindi natin mararanasan ang kaparusahan, bunga ng ating mga kasalanan, kundi ang buhay ng walang hanggan, kagalakan at kapayapaan ay ating mararanasan sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang biyaya ito na pinagkalugpo sa ating mga kapatid, ito ang cardinal purpose o pangunahing layunin mga kapatid kung bakit po tayo ilinigtas ng Diyos. Okay? Pinag-usapan na namin ni Brother God kanina kung bakit tayo ilinigtas ng Diyos. Sapagkat tayo lahat, ibig na Diyos tayo maging instrumento sa pagpapalawak ng Kanyang biyaya. Sabi po sa Mark chapter 16 verse 15 to 16, God He said unto them, Go ye unto the whole world, and preach the gospel to every creature, that he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Okay? So, balik tayo doon sa ating key verse, mga kapatid. Philippians 1:6. At sabi dyan, na ako'y may lubos na pagkatiwala sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo sa mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Now, paano tayo mapapasigla ng talatang ito mga kapatid? Kung isa tayo na sumusuporta at nagbibigay sakripisyo para sa pagpapalawa ng biyaya ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Now, sa pagkakataong ito, mga minamahal, hayaan nyo, kumustahin po kayo. Kaya, kumusta na kayo mga kapatid? Okay po ba tayo dyan? Bless. Kasi naalala ko, mga kapatid, at ako'y very attentive dun sa preaching ng nakaraan sapagkat wala talaga. So doon sa binahagi ni Brother Gabriel, sabi niya, ultimate transformation. Pagkakata. At ayun naman kay Brother Eugene, empowered for purpose. At ito ang nabuhayan ako ng pag-asa mga kapatid. Sabi ni Brother Dong, living spirit lives life. Buhay na pinangungunahan ng Espiritu. Okay? Sa ating
personal na paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kung tayo po ay, ang buhay po natin ay linilig ng Espiritu Santo, sasabihin ko na lumalawak ang pabor sa iyo ng Diyos. Okay? Balikan natin mga kapatid yung unang araw na tayo po ay unang araw na tinagap natin po ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. So, sino nakakaalala sa inyo yung mga araw na yun? Praise the Lord. Doon sa unang araw, mga kapatid, mayroon ka bang napansin na tinatawag na spiritual transformation sa sarili mo? O di kaya spiritual na pagbabago sa sarili mo? Meron ka? Ako po noong una, mga kapatid, ay hindi ko di pa ako Kristiyano, siyempre, at nakakayaan ko na isang kaibigan na dumalo sa ganito gathering. 1 linggo, 2 linggo. Yung pangatlo, isang napakasimpleng Bible study, mga kapatid. Gabi, alas 7 ata, alas 7 noon, simulang Bible study sa lugar na yun. At kung matapos po kami ng Bible study, sabi ng tagapagsalita, itaas ninyo ang kamay niyo yung gusto tumanggap ng Banal na Espiritu. So ako, baguhan, wala akong paalam-alam. So dahil yung paa niya, sinunod ko yung salita ba siya ng lalangin, umaawit. Sa gabi yun, mga minamahal, natanggap ko ang pabor ng Diyos. Nabautismo na ako sa Banal na Espiritu Santo. Gabi, umagahan, mayroon ako napansin sa sarili ko. Dati yung panatangin tao noon, maging yung mga kaibigan, pagbati pa lang sa kaibigan, PI mo na, PI, kumusta ka na? Yung baga, yung in-grade mo sa piran yung oral. At simula sa araw na yung mga kapatid, pag nakakinig ako ng pagmumura, para iba yung pagdinito. So naalis yun, mga kapatid, yung pagmumura. Pangalawa, yung paninigarilyo. Na dati naman, pag ako naninigarilyo ng mga minamahal, pag hinitid ko ang sigarilyo, pinapapasok ko pa sa hilo. At sarap na sarap ako noon, di ba, Pastor? Amen. Pero noong araw na yun, mga kapatid, yung amoy ng sigarilyo napakabaho sa akin. Simula noon, mga ginamang isang milagro sa buhay ko na kailanman hanggang ngayon, sinusumpa ko ang sigarilyo. Kaya mga kapatid, yung tao na nigarilyo na hindi naligo, alam ko na siya na nigarilyo. Kasi naamoy ko siya. Doon sa isang lugar kahit na walang tao, alam ko na may tao sapagkat naamoy ko yung usok ng sigarilyo. So magkaroon, mga kapatid, na change reaction sa buhay ko nung ako po ay nabautismuhan ng Banal na Espiritu Santo. Okay? So ako ay naniniwala, mga kapatid, na ang salita ng Biblia ay hindi po nagsisinungaling. Na nung sinabi niya sa Ephesians chapter 1 verse 13, ang sabi po diyan, nasa kanya kayo rin naman pagkarinig ang aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng iyong kaligtasan
Nasa Kanya rin naman mula na kayo'y magsampalataya at kayo'y tinatatakan ng Espiritu Santo ng pangako. Totoo yan mga kapatid. At ang Santong Espiritu na yung mga minamahal, inaasahan ng Diyos na mamumunga po sa atin. Hindi po yung pinagkaloob sa mananampalataya ng walang kwenta. Ibig ng Diyos, mga minamahal, ang Espiritu Santo ay mamumunga. Ang sabi po diyan sa Acts chapter 2:38, mga kapatid, The gift of the Holy Spirit. ayan. Wala. Ang sabi diyan, magsisi kayo. Ayun. Magsisi kayo. Magsipabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo sa ibang kapapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang bunga ng Espiritu Santo. So kailangan talagang mamunga, mga kapatid. Ano ba ang bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal? Sa Ephesians chapter 5 verse 9, ang sabi po, for the fruit of the Spirit is all goodness and righteousness and truth. Binanggit ni Pablo, mga kapatid, na ang bunga ng Espiritu bilang pagtukoy sa bunga ng buhay Kristiyano. Sa madaling salita, mga kapatid, ang Kristiyanong pagsunod ay matatagpuan sa lahat na mabuti, tama, at totoo. Ang sabi niya, goodness and righteousness and truth. So sa lahat ng tatlong salitang ito, mga kapatid, ay nagpapahayag ng parihong konsepto ng mga gawang marangal at nakakalugod sa Diyos. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ay madalas po niyang tinutukoy ang mabuti. Okay? Sa Ephesians chapter 2 verse 10, ang mga minamahal, na kung bakit linikha ng Diyos ang tao ay upang gumawa ng mabuting gawa. Okay? At sa Ephesians chapter 4 verse 29, na inaasahan ni Pablo, mga kapatid, na ang mga Kristiyano, mga nanampalataya ay gagamit na mabuting mga salita at magkaroon ng mabuting kalooban. Chapter 6 verse 7. Okay? At kung gagawin po natin ito, kung ito po ang ating ginagawa, kasunod po ang pagpapala. Sunod yung blessing, mga kapatid. Sapagkat sabi sa Ephesians chapter 6 verse 8, pagpapalain sa mga gawa na mabuti. Amen. Kaya lang, mga minamahal, ang mga buwan ito na inaasa ang ating Diyos ay hindi po nahayag maligay sa buhay natin. At hindi po tumahayag o magmamanipisto sa ating buhay kung hindi po tayo paghaharian ng banal na Espiritu Santo. Ibig ng Diyos, mga kapatid, na paghaharian tayo niya. Kaya lang, malimit kung bakit po hindi namumunga ang Espiritu Santo sa atin, mga kapatid.
ito po ay pinipigilan ng ating mga makakarnal na pag-iisip. Ang ating mga makasariling kagustuhan, siya pa rin ang nasusunod. At pag ito po ay nangyayari po sa atin, ito po ang dahilan kung bakit napipigatin ang banal na Espiritu. Sabi po dyan sa Ephesians chapter 4 verse 13, mga kapatid, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na nasa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagtubos. So alam niyo mga kapatid, ang Espiritu na ipinadala sa atin upang tayo po ay tulungan at turuan. Yun ang role po ng Espiritu Santo kung bakit ipinadala po sa atin. Kasi hindi po natin kaya na baguhin ang ating mga sarili kung walang tulong ang banal na Espiritu Santo. Sa John chapter 14 verse 26, nasabi, sa iyo magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Okay? So pagkamat siya po ay nagtuturo, mga kapatid, nandiyan siya, gusto niya kang turuan, gusto kanyang i-guide, subalit minsan ayaw po natin sundin ang udyok ng Espiritu. Kaya po, yun po ang dahilan kung bakit hindi po namumunga tayo sa Espiritu. So yung self na tinutukoy sa Ephesians chapter 1 verse 13 na binabanggit ay isa pong bagay na pagsunod. At kung tayo po ay handa sa pagsunod, mga kapatid, kung ano ang inuutos ng banal na Espiritu, doon lamang natin matatanggap ang kapangyarihan para sa isang layunin sa pagpapalawak ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kaya ako, mga kapatid, naniniwala kung walang spiritual na pagbabago po sa atin, simula ng unang araw na tinanggap po natin ang biyaya ng Ebanghelyo ng kaligtasan, hindi po pwedeng maging instrumento po tayo ng pagpapalawak ng biyaya ng Diyos. Amen. Ito po yung dahilan na hanggang ngayon, wala po tayong paglago sa ating pananampalataya. Dahil pinipigilan po natin ang udyok o turo ng banal na Espiritu. Okay, balik po tayo ulit sa key verse, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, pakbit ito eh. Okay. Ayan. Na ako'y may lubos na pagkatiwala sa bagay na ito na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lubusin hanggang sa araw ng Diyos. Okay, dito tayo ngayon, mga kapatid. Kapag binanggit ni Apostol Pablo ang mabuting gawain sinimula ng Diyos sa mga taga-Pilipos, naalala niya, mga kapatid, noong unang tumugon si Lydia sa Ebanghelyo. Kailan si Lydia, mga kapatid? Basahin natin sa Acts chapter 16 verse 13 to 15. May papapasin po tayo dyan. Ayan. Unawain natin. Ayan. Tagalog. At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog na doon sinapantahan namin may mapanalanginan at kami nangaupo at nakipagsalitaan sa mga babae na natipon. At isang babae na nangalang Lydia na mga ngalakal ng kayong kulay ubi na tagabayan ng Tiatira, isa masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. 15. At nang siya'y mabautismuhan at ang kanyang mga kasambahay, ay namanhin siya sa amin
na sinabi kong inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon ay magsipasok kayo sa aking bahay at kayo magsitira doon at kami pinili niya. May napansin kayo mga kapatid? May change reaction yan. Nung tinanggap ni Lydia ang hibati ng Ebanghelyo. Anong change reaction? Nakita niyo mga kapatid? Naging hostess si Lydia. Hostess? Huwag niyo sabihin hostess sa kaparin. Ibig sabihin ng hostess mga kapatid, babae, puno, lingkod. Ang change reaction mga kapatid, naging open-handed po o generous si Lydia para sa grupo ni Pablo. Okay? Yan ang makikita po natin dyan. Mayroong pagbabago. Okay? Pero, dito sa mga taga-Pilipos mga kapatid, mas higit pa kay Lydia. Inisip ni Pablo na higit pa ang ginawa ng mga taga-Pilipos sa ginawa ni Lydia. Kung babasahin po ninyo ang aklat ng mga Pilipos, parang love letter ito ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Ibig sabihin talaga mahal na mahal niya ang mga taga-Pilipos. So sa agarang konsepto ng liham mga kapatid ni Pablo, itinuturo ni Pablo ang kanyang pasasalamat sa Diyos para sa mga taga-Pilipos. Dahil ang sabi niya, mula sa unang araw, ang mga taga-Pilipos ay naging katuwa o kapartner niya sa simula pa lang ng tanggapin ng mga taga-Pilipos ang biyaya ng kaligtasan. Sabi sa Pilipos verse 1 chapter 5, ang sabi niya, dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Alalahanin po natin, sulat po ito ni Pablo na nakabilanggo na po siya sa Roma. Okay? Sinasabi ni Pablo na umalis sila ni Silas patong Tesalonica hanggang sa kasalukuyan ng kabilanggo na siya sa Roma. Ang tulong ng pinansyal ng taga-Pilipos ay siyang nagtutustos sa kanilang pangangailangan. Dahil dito sinabi ni Pablo na bahagi sila ng simulaing pagsulong ng Ebanghelyo sa Tesalonica hanggang sa Roma. Sa Philippians chapter 4 verse 15 hanggang 16 ang sabi, at kayong mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nagpasimula ang Ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, alimang iglesia ay walang nagipag-isa sa akin sa pagkakaloob ng pagtanggap, kundi kayo lamang. Verse 16, sapagkat sa Tesalonica ay nagpadala kayo minsan at muli pa sa aking pangangailangan. So kahit sinabi ni Pablo na nakabilanggo siya sa Roma, alam ni Pablo mga kapatid, ang kanilang mahalagang pagsama-sama at matibay na pananampalataya ay umaakay kay Pablo na palagi magpasalamat sa Diyos na may kagalakan toward sa mga taga-Pilipos. Sa Pilipos chapter 1 verse 3 and 5 ang sabi ito, kahit hindi kasama ni Pablo ang mga taga-Pilipos sa kanyang pagdimisyon, kahit hindi physical o personal kasama ang mga taga-Pilipos. Ngunit sinasabi ni Pablo, sila ay kabahagi sa pagpapalaganap ang Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon dahil sa pagkabukas palad ng mga taga-Pilipos. Okay? Ano pa? Isang bagay na nagdulot kay Pablo ng kagalakan sa ginagawa ng mga taga-Pilipos. Balikan mo doon sa Philippians chapter 4:15 mga kapatid. Philippians chapter 4:15. Ang sabi ko rito, at kayo, mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo
na nang pasimula ang Ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipag-isa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. So kinikilala mismo mga kapatid ni Pablo na ang mga taga-Pilipos ay tunay na iba, unique ika nga. At ako po'y nananalangin na sana maging reincarnation ang Inlux Church tulad ng mga taga-Pilipos. Amen po mga kapatid? Puri ng Diyos. Bakit unique? Sabi ni Pablo, naiiba sila eh. Naiiba sila. Dahil hindi lahat, sabi niya, hindi lahat ng iglesia ay kusang loob at mabilis na sumusuporta sa pagpapalagaran ng Ebanghelyo. Ito lang, binanggit niya. Pilipos niya. Yung Macedonia, iba yun. Ang Macedonia, sila ay bukas pala sa mga naghihirap, ang mga Hudyo. Pero ito yun, continue sila, mga taga-Pilipos. So, inihayag ni Pablo mga kapatid na ang mga taga-Pilipos ay nakikibahagi sila sa supernatural na gawain ng kanyang apostolikong misyon. Okay? O apostolikong ministeryo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa kanya mga kapatid, ang pagtulong ng mga taga-Pilipos ay gawain sinimulan ng Diyos ay nagpapatuloy ngayon patungo sa isang maluwalhating wakas. So ang pagsama-sama at matibay na pananampalataya ng mga taga-Pilipos mga kapatid ay nagdudulot ng kagalakan, kalakasan para kay Apostol Pablo bagamat po siya ay nakapilit sa Roma. Okay? Brother Rod, aspito na naman ang pananalapi ng pangangaral mo. Hindi pa ba sapat? Na ito nakikita natin mga kapatid. Nagkaroon po tayo worship center na masasabi natin komportable tayo. Diba? Naalala ko mga kapatid, kung tayo po ay nasa Maxim. Habang nagpupuri, doon nandun ka sa talagang nasa climax ka magpupuri, biglang masisingot mo yung mabaho. So napipigilan. Diba? Sabagay, hindi naman nabago yun sa akin mga kapatid, sapagkat nung kami po ay pumupunta pa rin sa Santa Maria Bulacan, ganun din po ang sitwasyon. Eh bakit, Brother Rod, pananalapin naman ang preaching mo ngayon? At salamat pala mga kapatid na nag-donate nito. Bagaman hindi po siya magpakilala, alam ko po na pagpapalain siya ng Diyos. Amen. Bakit nagawa ito ng mga taga-Pilipos mga kapatid? So punta po tayo sa extremity of climax ng ating pangangaral. Basahin natin sa Philippians chapter 1 verse 11 mga kapatid. Sabi nito na puspos ng bunga ng katwiran sa pamamagitan ng Jesucristo sa ikalululhati at kapurihan ng Diyos. Sabi po sa wikang English, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. So ano po yung fruit of
righteousness na tinutukoy po niya. Ang bunga ng katwiran, mga kapatid, ay tumutukoy sa isang mabuting pagkatao at positibong mga aksyon na bunga ng buhay na binago ng biyaya ng Diyos o ng Espiritu Santo. Ito ay hindi po nakukuha sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao, kundi nagagawa sa pamamagitan ng isang may kaugnayan kay Jesucristo na ipinakikita ng mga Diyos na mga katangian katulad ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabaitan, at pagpipigil sa sarili. Kung saan, mga kapatid, ang pinakalayunin ng katwiran ay nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos at maging pagpapala sa iba. So, suma total, mga kapatid, ang fruit of righteousness ay bunga ng Espiritu Santo. For the fruit of the Spirit is all goodness and righteousness. At isa ito, ang goodness, mga kapatid, isa po ito sa binabanggit mo doon sa Galatians chapter 5 verse 22. Ayan po, mga kapatid. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, and goodness, and faithfulness. Goodness, mga kapatid. So sa mga tuwid, mga minamahal, kinikilala po ni Pablo ang dahilan kung bakit mapagbigay o generous ang mga taga-Pilipos dahil ito ay bunga ng Espiritu Santo. Ang mga Kristiyano sa mga taga-Pilipos, mga minamahal, ay may buhay na pinamumunuan ng Espiritu. Ito po ang preaching ni Brother Tom, living and spirit living. Lahat ng kabutihan na magagawa po natin kung tayo po ay pinangungunahan ng banal na Espiritu Santo. Kung umayon po tayo sa turo at guidance ng banal na Espiritu. So sa pamamagitan niyan, mga kapatid, kung tayo po ay sumusunod kung ano po yung udyok sa atin ng Espiritu Santo, masasabi ko, mga kapatid, na lumalawak ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Lumalawak ang pabor ng Diyos sa buhay mo. Pag lumalawak ang pabor ng Diyos sa buhay mo, kasunod nito, mga kapatid, ay pagpapala. Amen. At dahil dyan, mga kapatid, kung tayo po ay sumusunod sa banal na Espiritu at ako'y namumunga, tayo po ay dadalhin. Ito po ay magre-resulta rin ang ating kaligtasan. At siyempre, mga kapatid, pag hindi po tayo namumunga, sabihin ko, 100% hindi kaligtas. Amen. Thessalonians chapter 2 verse 19 to 20, mga kapatid. Ayan. Sapagkat ano ang aming pag-asa o katawan o putong na pinagmapuri, hindi ba kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpaparito, sapagkat kayo ang aming kalwalhatian at aming katuwaan. Dito, mga kapatid, sinisigurado po ni Pablo na kapag tumayo siya sa harapan ng Panginoon sa huling araw, inaasahan niya na magbubunyi ang sang-ani ng mga kaluluwa at tulad ng mga taga-Pilipos ay hinog na sa kakanahonan. Sa mga tuwid, ang
ang mga taga-Pilipos, mga kapatid, na bunga ni Pablo sa Panginoon, sa araw ng pagpaparito ng Panginoon, sila ang magiging puto ni Pablo na ipagmamabuhi. Ito pala yung tinatawag na crown of rejoicing. Nangangulugan mga minamahal, na kasama sila ni Pablo na harap sa Panginoon sa mga araw ng Panginoon. Kung si Pablo, mga kapatid, ay nag-aasam ng kagalakan sa araw ng paghuhukom dahil sa kanyang pagsisikap sa ministeryo, tiyak na ang mga nananalangin at sumusuporta sa kanyang ministeryo ay makakabahagi din sa parehong kagalakan, katulad ng kagalakan niya. Kaya mga kapatid, ang mga taga-Pilipos kung gayon ay mga hindi lamang sila po mga di po sila isang daluyan lamang ng biyaya ng ministeryo ng Ebanghelyo, kundi sila rin mga kapatid ay tatanggap ng gantimpalang katulad ni Pablo sa araw ni Jesucristo. Yan po sa Matthew chapter 10 verse 41. Ang sabi po diyan, ang tumatanggap sa isang propita dahil sa pangalan ng propita ay tatanggap ng ganti ng isang propita. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. So makita po natin ang fruit of the Spirit. Kung tayo po'y namumunga sa Espiritu Santo, ito rin po ang magdadala sa atin patungo sa kaligtasan. Okay? Kaya naman mga kapatid, masigasig masigasig silang inanyahan ni Pablo na magpatuloy sa kanilang pagsama-sama sa pamamagitan ng panalangin, sakripisyo, pagkapasmanad, hindi dahil mga kapatid na hinahangat po niya ang mga kaloob nila, kundi sinasabi ni Apostol Pablo na yung bunga nila, okay, ay maging kapurihan sa harap ng Diyos. Sabi po niya sa Philippians chapter 4 verse 17, sabi niya, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi inahanap ko ang bunga na dumadami sa gana ninyo. So sinasabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, sinasabi ni Pablo na kailangan nilang kilalanin na ang gawain sinimulan ng Diyos sa kanila ay matatapos sa isang araw bago ang trono ng Diyos. Okay? Now, ilagay mo ang kapatid yung Galatians chapter 5 verse 22 to 20. Ito na ako sa inyo mga kapatid. Ang sabi dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ngayon po mga kapatid pamimili sa bunga ng Espiritu Santo. Anong gusto niyo dyan? Lamang. Kung pamimili na kayo, Kasi fruit yan eh. Pag sinabing fruit, hindi fruits. So the fruit consists of all those things. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. That consists of the fruit. okay, nandun na tayo. So not... Sabi ko lang, kung mamimiliin kayo, ano gusto? Ako tatanungin, gusto ko peace. Alam niyo bakit?
bakit? Kapayapaan. Sa probinsya, naroon yung insurgency mga kapatid. Mayroon sa babae na naglalabas sa sapa. Anong sapa? Anong ilog na mali? Lalabas siya. At nagkataon na parang encounter yung mga revealed at mga military. Doon sa malapit sa kanya. Pero yung babae, parang wala siya na baliwala sa kanya eh. Laban lang siya. Payapa lang siya. Payapa lang siya. Sinisigawan siya ng mga sundalo na umalis na, pero wala. Ganun pa rin. Parang walang nangyayari sa mga. Wala siyang pagkalo sa paligid niya. Baka pingin. Yung pala mga kapatid, pingis siya. Pero wag kang mga kapatid, ang peace ay nakakapinili. Magiging panatag kang mga kapatid sa anumang bagay na nangyayari sa sanglibutan. Sa bahay na lang. Pag nabubunga ang asawa ko, peace pa lang talaga eh. Para ako naririnig na. Kasi natuloy ko pa yung paano eh. Di ba mga kapatid? Gusto ko peace. Kanina, madaling araw, di ba Sister Lai, may barang, ano tawag dito? Nag-away ko sa harap namin. Ayan mo lang sila dyan. Wala ka ano. So yung peace talaga, nakakabili. Wala naman. Hindi mo lang makakabili. So tunay mga kapatid, ang bunga ng Espiritu Santo, ulitin ko, ito po ang nagpakalaway ng biyaya sa ating buhay. Patuloy nagkakaroon tayo ng pabor sa Diyos kung tayo po ay namumunga sa Espiritu Santo. Amen po mga kapatid? Tayo na tayo tumayo. Mahal kita ng hanggang iyong binayas. Amen. Buong buhay habang mo sa iyong kamay, nasa aking pagmula.
tulungan mo po kami, Panginoon. At palagi mo kami paalalahanan ng banal sa napakahalagang pagsunod sa iyo, Diyos. Tulungan mo kami, mamunga, Panginoon, ang Espiritu Santo na ibinigay mo sa amin. Hallelujah. At salamat po Diyos, muli kami dumadalangin sa aming pansamantalang pagtatapos. Kung paano po kami dinala sa ligtas sa lugar na ito, muli po kami balik sa aming mga tahanan na ligtas. At sa muling pagsama-sama namin, Panginoon, hayaan mo po Diyos, ang tagumpay ng pagkakalupos sa amin ay maging ibang papuri namin sa iyo, Amang Banal. Maraming salamat. At ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ni Jesucristo naming tagapagligtas. Everybody say, Amen. Basta po mga kapatid, patapos na po si paalam na, awang Santong Espiritu ay siya manahan sa inyo. Tapos na po ang gawain, tayo po ay mag